para sa mga SSS members, baka meron po kayong obligasyon na gaya nito ni SSS. Magandang balita dahil mas pinabilis at mas pinadali ng SSS ang inyong pagbabayad. Kung paano, pag-uusapan natin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood saan ka man dako sa mundo. Ito na nga mga ka-vlogs, kakapasok lang mula po na anunsyo sa SSS. Hinggil nga po sa mga merong SSS housing loan obligation sapagkat mas pinadali at mas pinabilis po ng SSS ang inyong pagbabayad para dito nga po sa inyong mga obligasyon sa pagbabayad ng SSS housing loan. Bago natin yan pag-uusapan isa-isa, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag kalimutan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ito mga ka-vlogs, mas pinadali na nga po ang pagbabayad ng SSS housing loan obligation. So sa mga merong SSS housing loan, ay maaari nyo pong gamitin ang payment reference number para mas madali nga po kayong makapagbayad or ang PRN. Ito ay para sa mga miyembrong may existing housing loan sa ilalim ng Direct Individual Housing Loan Program or Indirect Housing Loan for OFWs or Workers Organization members or Trade Union members. Para sa direct payment, unang-una po na proseso ay kumuha ng PRN. So ito po ang monthly billing loan or loan obligation at PRN ay ipapadala ng SSS sa registered email at mobile number ng borrower. And maaari din po itong mag-request ng PRN mula sa HAAMD or IED, then pwede din po tayo sa MLT mga ka-vlogs. So, after po kumuha ng PRN, ay magbayad po gamit ang PRN. Of course, maaari tayong magbayad sa SSS tellering counters, no? Pwede tayong mag-walk-in dyan mga ka-vlogs. And pwede din tayo sa compliant collecting partners. So, meron po mga collecting partners si SSS po. Accredited ang mga yan, no? Ayon po sa SSS Circular 2023-014 mga ka-vlogs. So, ang list niyan ay ilagay lang po natin sa description ng video na to yung mga accredited payment partners. Then after po magbayad gamit ang PRN, hintayin po ang payment notification. Kasi po magpapadala ang SSS ng confirmation tungkol sa payment at posting ng binabayarang loan obligation sa pamamagitan ng email o SMS. Kung sakali naman pong may pagbabago o modification sa pagbabayad, ang proseso po ay kumuha ng PRN. So, ang monthly billing or loan obligation at PRN ay ipadadala ng SSS sa registered email at mobile number ng borrower. So, dapat abangan nyo talaga ang yung email at mobile number kung magpapadala po ang SSS ng PRN mga ka-vlogs. Then, ipagbigay alam sa HAAMD or IAD or MLD ang mga pagbabago sa loan payments. At suriing mabuti kung tama ang halagang nakalagay sa ibibigay na PRN bago magbayad. Pagkatapos kumuha ng PRN, magbayad gamit ang PRN pa rin mga ka-vlogs. No? Ipakita ang PRN sa pagbabayad ng total amount due or amount to be paid. At si SSS po ay magpapadala ng confirmation tungkol sa payment at posting ng binayarang loan obligation sa pamamagitan sa email o SMS or text message mo. So, ayun po mga ka-vlogs, no? Tandaan nyo po yon mga SSS members na meron pong housing loan obligation. Ibig sabihin, meron po kayong housing loan
meron kayong utang sa pabahay kay SSS, no? Gawin niyo po 'yon para mas mabilis, mas madali, at of course, mas siguro po nyo, no, yung pag-posting ng inyong bayad sa tamang halaga, at of course na ma-record talaga sa tamang tao, gaya po ninyo mga SSS housing loan borrower, mga ka-vlogs. So malinaw naman po yun, no? At least hindi na po tayo matagal, or hindi na tayo mahihirapan sa pagbabayad doon sa tellering counters ng SSS or di kayo sa mga payment partners. So bago kayo pumunta doon para magbayad, ay kailangan meron na kayong na-generate na PRN or Payment Reference Number. Ganun talaga kahalaga, no? Ganun talaga ka-importante itong PRN ngayon kay SSS. Dahil ito talaga yung basehan na sa pagbabayad. At of course, para din po secure yung ating bayad at mailagay sa atin ng tama yung exact amount at mapunta po sa tamang tao or borrower yung bayad. Ibig sabihin, hindi po mapupunta sa iba. May iwasan ng pagkakamali, no? In short po. So, sana naging malinaw po ang instruction na yon para po sa ating mga merong SSS Housing Loan Obligation. Bago ako magtapos sa video na to, ay inanyayahan ko po kayo na maging miyembro dito sa aking channel. I-click nyo po ang ating join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na andyan, mga ka-vlogs. Marami yan sila, no, na perks dyan. Mamili lamang po kayo. At sa mga nais maging miyembro sa aking channel, ayan po ang ating super thanks button na nasa baba pa rin. Maraming salamat po, mga ka-vlogs, sa inyong suporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay niyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.